Narito ang mga benepisyo ng lemon sa ating kalusugan at buhay espiritual. Ang mga ritual na mababanggit ay dapat na gawin sa araw ng Sabado. Ang Sabado ay ang araw para sa mga spell na may kinalaman sa paglilinis ng negatibong enerhiya. Samantalahin na ang pinakahuling araw ng Sabado sa taong 2023 at gawin na alinman sa mga ito upang sa pagpasok ng 2024 ay lubusang maimbitahan sa ating buhay ang kapositibuhan. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago pa nating pampaswerte videos. Ang lemon, isang simpleng prutas na napaka-powerful. Alam mo ba na ang lemon ay may higit pa sa kanyang asim na lasa? Ang lemon ay puno ng vitamin C, isang mahalagang antioxidant na tumutulong sa ating katawan na labanan ng mga sakit. Ito rin ay may fiber na nagpapabuti ng ating digestion. Ang pag-inom ng tubig na may katas ng lemon sa umaga ay isang mabisang paraan para simulan ang iyong araw ng tama. Ito ay nagpapabuti sa iyong metabolismo at nagbibigay ng natural na energy boost. Hindi lamang sa inumin, ang lemon ay maaari ring gamitin sa pagkain. Ang kanyang asim na lasa ay nagpapalakas sa flavor ng ating mga paboritong putahe. Ang lemon ay may mga astringent properties na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng ating balat. Ito ay maaaring makatulong na mabawasan ang mga dark spots at acne. Ngunit hindi lamang sa kalusugan nagtatapos ang kapangyarihan ng lemon. Sa mga ritual, ang lemon ay ginagamit para sa cleansing at protection. Sa espiritualismo, ang prutas na ito ay epektibong nagpapalayas ng anumang uri ng negatibong enerhiya. Marahil ay maitatanong mo sa akin, papaano mo ba malalaman kung may negatibong enerhiya sa isang lugar? Tayong mga tao ay may kakayanan na maramdaman ito, pero ang mga musmos at mga empath ay ang mga mas sensitibo sa enerhiya. Malalaman mo din na may negatibong enerhiya sa isang lugar kung may masamang nangyari dito at kung hindi naman, hindi ba at mabigat sa pakiramdam. Kaya, papaano mo ito maaalis gamit ang lemon? Narito ang ilang mga paraan upang epektibong gamitin ang lemon para sa mga ritual. Una, sa paghahanda para sa isang ritual, ang katas ng lemon ay maaaring ipahid sa kandila para sa karagdagang proteksyon. Ang kanyang natural na amoy ay nagpapalakas ng focus at konsentrasyon. Pangalawa, hinihiwa ito ng pakrus sa ibabaw at saka ito ay nilalagyan ng asin sa gitna. Pagkatapos ay inilalagay sa mga lugar na may mababang vibration. Pangatlo, hinihiwa o ini-slice sa marami ito at saka binubudbura ng asin. Pagkatapos ay inilalagay sa mga sulok ng bahay bilang pangontra malas at evil eye. Pang-apat, ang paglalagay naman ng lemon o anumang klase ng citrus fruits sa bahay ay sumisimbolo sa kasaganahan at swerte. Pang-lima, gamitin ang lemon bilang pangontra sa witchcraft, dahilan para ikaw ay malasin. Simpleng hiwain lamang ang lemon sa kalahati at ipahid ito sa dalawa mong talampakan. Habang ginagawa ito ay sabihin ito, alisin mo ang anumang negatibo na bumabalot sa buo kong katawan at palitan mo lamang ito ng kasaganahan at mga biyaya. Ito ay magaganap na. Gawin ito sa anumang oras sa araw ng Sabado. Pang-anim, maaari mo din itong gawin sa ganitong paraan. Simpleng kumuha ng isang lemon at ipagulong ito sa buong katawan mula ulo hanggang sa paa. Habang ginagawa mo ito, ay sabihin ito, alisin na ang lahat ng bagay na sa akin ay pumipigil sa kasaganahan, wagas na pag-ibig
mabuting pangangatawan at kapayapaan. Ito ay magaganap na. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga matatandang ritual na ginagawa sa lemon. Sa lahat ng mga ritual na nabanggit, gawin ang mga ito sa anumang oras sa Sabado dahil ang Sabado ay para sa mga ritual na may kinalaman sa pagtaboy ng anumang uri ng negatibong enerhiya. Ang lemon at ang iba pang citrus fruits ay nakakabuhay ng diwa dahil sa asim na taglay ng mga ito at nakakagaling ng mga sakit tulad ng sipon. Katulad ng sa bahay kung saan tayo nakatira, ang bahay ay nangangailangan din ng paglilinis espiritual at panatilihan ng positibong enerhiya. Ito ay ganoon na din para sa ating katawan. Samantalahin ang pinakahuling Sabado sa taon ng 2023 at gawin na alinman sa mga ito upang sa pagpasok ng 2024 ay lubusang maimbitahan na sa ating buhay ang kapositibuhan. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.